nag-start ako 15,000 a month yung first salary ko. 15,000, tapos that time, syempre yung situation ko naman is, hindi ako, anong tawag doon? Obligated na magbigay. Pero yung 15, kaya pala yung sabi niyo po kanina, yung sa retirement, ba't ko agad yun Oo, naisip? bakit ba? Kasi nung nag-start ako mag-work, hindi ko alam paano i-manage yung pera talaga. Kasi wala naman nagturo paano ma-manage yung may pera. Kasi yung salary pa namin naka-brown envelope. Tapos titignan mo parang, wow! Marami pera kasi hindi naman ako ganito nung high school, nung college. Yung Kasi nakita pera kang ka na. 1,000, may nakita 500. So, naisip ko that time, kailangan kong matuto kung paano ko to maayos nagagastusin. Dahil kung hindi, nagbabahay ako 4 hours a day, 6 times a week. Iniisip ko, hindi ko to maayos na ma-manage. Mas mabuti pa maging tambay na lang ako kasi napapagod ako everyday. Tapos wala pala akong pera. Yun agad yung parang advance mag-isip. So, yun, nagbasa ako ng mga libro ni Cole Sanchez. Nanood ako ng YouTube videos nila Chinkitan. Ano ba dapat yung mga i-prioritize. Kaya, ayun, at 23, kumuha na ako ng insurance. Kailangan pala may insurance. Kailangan pala may ganitong fund. Kailangan pala yung retirement fund kahit matagal-tagal kasi nakikita ko rin na reality siya ng maraming Filipino na darating yung retirement age, hindi na capable to work pero they still have to work kasi walang mag-finance ng everyday needs nila. So sabi ko, important pala yun. So yung as early as 23, yun na agad yung isip ko, kailangan may portion ng pera ko pang retirement. Yan, nagtatights din ako, ganyan. So, yan. Yung maganda talaga, bata pa lang, tapos maliit pa yung sahod, may system na para kahit lumalaki yung yung capability na mag-earn, in place pa rin lahat, di ba? Yung dating 10% ko na rin ng yung sinasahod ay 500, lumaki na yung income mo, ngayon 700, pero guiltless mo pa rin siya magagastos kasi nasa lugar. Tapos yung ibang responsibilities covered na rin. Tapos yung lumaki yung income nyo, Miss T, yung mas malaki expenses, na yung expenses same naman halos, pero lumaki din yung iba pang fund na gusto mo. Oo. Iaalat mo for that. Dati, syempre, di ba, pag babae, nung college ako, ang mga luho ko ay bag, sapatos, damit. Yan. So, kung 15,000 yung example ng income, 10% on 1,500. Diba? Oh, laki na nun. Diba? Pero pag tumatagal ka, pag kumikita na, lumalaki rin yung mga gusto mo. Diba? Yung play account, 10%, yun yung gagastusin mo na for the whole month. Kung bumili ako ng bag, kung bumili ako ng damit, pag fresh graduate ka, marami kang mga gustong bilhin na hindi mo nakukuha dati. Diba? Tapos gusto mo kumain sa gantong restaurant. So, parang motivation ko na dapat kumita ako ng malaki para malaki yung i-divide ko dyan. Parang nakakatuwa na kapag mas maaga mo siyang masubukan, maaga ka rin nagkamali, mas yung mga losses in terms of money, mas maliit compared kapag malaki na marami ng responsibilities, ganyan, mas maliit na yung room for error. Pag bata, sige, may time ka pa to learn and mag-compound yung yun din yung habits, nagko-compound yung positive man or negative. So, kung positive habits yung binibuild, magko-compound yung results na in favor sa'yo. Kung hindi rin magandang habits, in the future, pwede ngayon hindi napapansin, pero in the future, yun talaga. Pagsama-sama. Oo, lalaki ng lalaki. Dahil dyan sa mga sharing mo, di ba syempre, nag-aalat ka ng different purpose na money doon sa mga accounts na yon. So, saan mo ba siya nilalagay? Di ba sabi mo, nag-VUL ka, nung 23 ka, tapos sabi mo, may MP2 ka, tapos nag-try ka rin mag-crypto. Ngayon, wala ka ng crypto. Yung mga Maya, ganyan. Maya savings ba yan? Opo. Tapos yun yung may mga savings, parang naka-separate. Tapos, saan pa ba yung... Saan ka pa ba naglalagay ng mga investment instruments? Yung digital bank, yung Call Financial. Ako wala akong ganyan. Yun yung broker ng pagbibili ng mutual funds and stocks sa Philippines. Tapos meron din akong share nung nag-work ako sa Accenture. Tapos sila, diba sa... Anong tawag ni SPF? Basta yung sa stocks sa US. Meron akong share ng Accenture. Nandun pa rin siya, hindi ko pa rin ginagalaw. So, hindi ko alam nga paano i-withdraw. Mga ganon. Basta,
Yung mga usual lang din na Gcash, meron ka na. G-Save, Meron ka yung mga G-Save. G-Funds. Meron ka rin yung G-Invest. So parang pare-pareho Pare-pareho naman. lang. Parang magkapareho lang tayo Mga ng mga conservative, pinaglalagyan, no? Iba lang yung yung evolution dati, tsaka purpose. Ayun. Yung dati, syempre, iba yung mga uso sa amin noon, wala pang mga digital banks. Tapos sa inyo, yan na rin yung mga ginagamit ko. Bank accounts, VUL, para sa retirement ko. Tapos sa mga future big goals. Maya Savings, ang ginagawa ko sa Maya Savings ko. Kasi gumagamit tayo ng credit card na, no? Pero nag-grab ako, may binili ako ngayon. Tapos yung aking statement date ay, kunyari, March 1 pa. Tapos babayaran mo pa yun after several days. Yes. So every time na ginastos ko siya, itatabi ko na siya sa Maya Savings para may opportunity kumita, may interest. Depende kung 3.5 ka, 5, 10% yun. Tapos kapag yung the due, dun ko binabayad. Yung naman yung opportunity na kumita yung money. Yun yung Kahit gamit konti ng, lang, ng Maya Savings ko. Tapos crypto, yun nga, wala pa akong goal. Yun yung kailangan kong i-improve. Pero every month naglalagay ako. Go time! Ano po yung coins na mga-Bitcoin? Ayun. Pili-pili lang ako doon. Siyempre, pinili ko si Bitcoin, Ethereum, tsaka Solana. Yun. Kasi sa aking intuition, yun yung pili-pili. Same, Yun na doon ka same. matututo na para, ay maganda pala yung Bitcoin kaysa sa dalawang to. Yan. So doon natin ma-experience. Tapos yung sa G-Invest naman, wala akong G-Save G-Invest naman yung akin. Yung BPI ALFM ba yun? Yung May mga bago may silang dividends. So, yung may dividends na binibigay. Naglalagay ako doon. Tsaka sa Atramnology Fund. Feeder fund. Na minimum 1,000. Yun. So, every month. Yun. Parang yun na lang yung madalas ko na pinaglalagyan. Yun. Tapos may mga times sa Maribank. Dati yung Maribank, ako nagka-cash in. Para ngayon kasi meron ng cash in fee pang BPI. Okay. Tapos tsaka ako tina-transfer sa iba-ibang mga funds. Kasi nga, inihiwa-hiwalay ko depende sa purpose. Ngayon, ang ginagawa ko, gumagamit ako ng BPI Vibe app. Okay. Yes, para free. Para free. Tapos doon ako magka-cash in sa BPI. Tapos yun yung panlalagay ko sa iba-iba kong funds para hiwa-hiwalay. Yun. Tapos yung top up ko sa BUL, hindi siya monthly. Kunwari, every quarter, every semi-annual, tinatabi ko sa GoTime para may opportunity to earn bago ko ililipat. Yun. Kasi sa BUL, sometimes diretso, may times may form. So, para less hassle for me. Yun. Tapos yung mga iba, yung mga kung saan mapasok mga commissions ko, sa mga regular bank account na very accessible for you. Yun. Tapos ito pala, meron akong ginagamit na app na para sa mga bills. Okay. Timely bills. Free lang. Pwede ka magbayad pero hindi naman kailangan. So nandun yung syempre meron tayong payables na credit card, may bayad tayong insurance, meron akong babayaran tomorrow na bills sa Smart, ganyan. So nakalista na doon, pwede mong i-recurring, kaya yun yung ginagamit ko. Lalo pag fixed naman. Oo, yes. Tapos maliban doon, may notification yun. Gumagamit rin ako ng Google Calendar na task. Yan, di ba minsan yung task, nakalagay doon yung mga things to do ko. Hindi lang basta mag-print ka ng ganito, tumawag ka ng ganyang client. Is pati yung pay smart bill. Pay Globe bill, transfer, 1K to G-Save or G-Invest, ganyan. Doon ko nilalagay kasi pwede mo siyang ipindutin at i-mark completed. So, kung manual ka, ang sarap ng pakiramdam na chine-checkan mo siya or kino-cross out mo yung mga things to do. Actually, ako po, masaya sa feeling na nako-cross out, bayad na tong rent, bayad Adulting. na yung tubig, bayad na yung Meralco, bayad na PLDT, bayad na insurance one. Masaya sa feeling na kaya, sabi ko nung nabayaran ko na lahat, sasayaw na ako.